Magandang hapon po mga kababayan, kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama nyo sa kwentuhan at sa pagseserbisyo sa bayan. Ako naman po si Julie, mapagpalayang pagbati po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan nating migrante sa bawat sulok ng mundo. Samahan nyo kami sa ating episode 57 ngayong April 21, 2024 at ating alamin ang mga pangyayari tungkol sa peace process sa pagitan ng Government of the Republic Philippines at ng National Democratic Front of the Philippines. So today we will talk about this week's top news dito sa Canada at sa Pilipinas. Mapakikinggan din natin ang isang awit mula kila Levi Abad and Danny Fabella. At syempre, hindi matatapos ang ating episode kung wala ang Pinoy Tayo segment kung saan mapakikinggan natin ang interview with Rapunzel Korngut, advisor ng Toronto Hospitality Employees Union or THEU. Hindi rin makukumpleto ang ating episode kung wala tayong latest community listings sa atin sa GTA. So tara at simulan na natin ang ating mga usapan para sa ating top news this week. Para sa unang balita, International People's Tribunal convening on May 17 to 19 in Europe. The Filipino people versus the US government and the Marcos and Duterte regime. Nakatakdang i-convene ang International People's Tribunal sa May 17 to 19. Gaganapin ito sa Europe at ito ay i-convene ng International Association of Democratic Lawyers at ng grupong Friends of the Filipino People in Struggle. Iimbestigahan nila at ilalantad ang mga war crimes at paglabag sa international humanitarian law ng US government at ng parehong Marcos at Duterte regimes sa konteksto ng marahas na counterinsurgency strategy sa Pilipinas. Ano ba ang International People's Tribunal? Ang International People's Tribunal 2024 ay isang quasi-judicial forum na ipinatawag ng International Association of Democratic Lawyers or IADL at ng Friends of the Filipino People in Struggle or FFFPS upang imbestigahan at tugunan ang mga di umano'y mga krimen sa digmaan na ginawa ng mga rehimeng Marcos at Duterte na suportado ng US. Ito ay nagsisilbing plataporma para sa mga biktima at tagapagtaguyod at kanilang mga organisasyon na magpakita ng ebidensya at legal na argumento na may kaugnayan sa mga krimeng ginawa laban sa mamamayang Pilipino. Hindi tulad ng mga traditional na korte o mga nag-e-exist na traditional mechanisms na madaling maimpluwensyahan ng mga imperialistang interes, ang isang tribunal ng bayan o People's Tribunal ay gumagana ng independent mula sa mga pamahalaan at intergovernmental institutions. Natatanggap nito ang mandato mula sa masang anak pawis ng mga manggagawa, magsasaka at iba pang demokratikong puwersang pinagkaitan ng kanilang mga karapatan. Kinakatawan ng kani-kanilang mga kilusang pambansa at panlipunang pagpapalaya, ginagamit ng mga inaaping mamamayan sa daigdig ang People's Tribunal bilang paraan para panagutin nila ang mga nang-api sa kanila. Bilang korte ng People's Opinion, ang findings ng IPT or International People's Tribunal ay may significant na political and moral weight. Ang kahalagahan nito bilang isang People's Tribunal ay nasa facility nito bilang moral and political platform para sa mga biktima, advocates at mga kilusang pambansa at panlipunang justice movements na naghahanap ng katarungan at accountability. At ayan po ay galing sa International People's Tribunal website. For more information, please visit their website. At sa pangalawang balita, mula sa Bulatlat. Groups demand investigation on summary execution of former UP student leader. Nagluluksa ang mga grupong aktivista sa pagkamatay ng isang dating aktivistang estudyante ng Universidad ng Pilipinas na sinasabi nilang revolusyonaryo na naglilingkod sa mamamayan ng Mindanao at kinondena nila umano ang paraan ng kanyang summary execution.
Pinatay si Peralta noong ika-10 ng Abril ng pinagsanib na elemento ng 103rd Infantry Brigade ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa Barangay Butong, Bayan ng Quezon sa may Bukidnon. Sinabi ng mga grupo na si Calisca Dominica Peralta ay tinorture at pinatay tulad ng maraming iba pang mandirigma ng New People's Army na binihag ng mga puwersa ng Estado. Ayon sa report ng League of Filipino Students o LFS, may mga witness na nagsabing nahuli si Peralta at ang 3 niyang kasama ng buhay pa at hindi armado. Dinala sila sa ibang parte ng komunidad at doon sila pinatay. Ang bangkay ni Peralta ay nagpapakita ng mga bakas na siya ay nilapastangan, pinahirapan at inabuso. Ang sabi ng bagong alyansang makabayan, quote, "The violations of international humanitarian law continue to rise under the Marcos regime. The viciousness of these killings has intensified in light of the terrorist labeling of revolutionaries by the Philippine government." Unquote. Ayon sa LFS, si Peralta daw ay isang film student at naging chairperson ng LFS UP Diliman ng taong 2014 to 2015. Siya ay involved sa iba't ibang mga kampanya ng mga mag-aaral laban sa pagbawas sa budget sa edukasyon at iba't ibang scheme sa tuition fee. Ang sabi nila, quote, "After several years, she decided to embrace the highest form of struggle to free society from the current prevailing system. She struggled with the Lumad and farmers of Mindanao for their rights to land and ancestral domain that are being taken by landlords and bombed by the military." Para naman sa pangatlo at huling balita mula sa Bulatlat. Filipino-American Protest Trilateral Meeting in DC. Nagprotesta ang mga aktivistang Filipino-American sa pagbisita ni Ferdinand Marcos Jr. sa US para sa unang trilateral na summit ng mga pinuno ng US, Japan at Philippines noong April 11. Ang National Day of Action ay pinangunahan ng bagong alyansang makabayan sa may US. Idinaos din ang mga protesta sa mga estado ng Portland, sa Seattle, sa Honolulu, Los Angeles at San Francisco. Kasali sa protesta ang mga progresibong grupo tulad ng Malaya Movement, International League of People's Struggles, International Coalition for Human Rights in the Philippines, Baltimore Chapter at iba pa. Ang trilateral meeting ay nilahukan ng US President na si Joe Biden at Japanese Prime Minister na si Kishida Fumio sa White House para talakayin ang peace and security umano sa Indo-Pacific na sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni Brittany Tabora ng Anak Bayan DC at Bayan DMV na critical para sa mga Pilipino sa buong mundo na malaman na ang mga Pilipino sa US ay hindi naninindigan kay Marcos. Quote, "Alam naman natin na ibinibenta niya ang Pilipinas sa pinakamataas na bidder. Alam natin na ipinagpapatuloy niya ang legacy of human rights violations and corruption ng kanyang ama." Unquote. Ang sabi naman ni Julie Hamora ng Malaya Movement USA, quote, "Dinadala namin dito ang boses ng sambayan ng Pilipino para tutulan ang trilateral summit na nangyayari sa paligid ng US, Pilipinas at Japan. Ang gobyerno ng US ay nagsasalita tungkol sa pagdadala ng economic growth, kasaganaan, malinis na enerhiya, kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Ngunit alam naman namin na ito ay isang pagkukunwari lamang para sa patuloy na digmaan at militarismo sa Asia-Pacific region at isa ring opportunity upang ipagpatuloy ang hindi pantay na economic and military agreements." Unquote. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Natunghayan po ninyo ang mga balita. At ngayon naman, magbalik tanaw tayo sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ako po ulit si Julie and welcome to our segment Filipino Word of the Week, where we will share a new word each week from different languages in the Philippines. Did you know that there are approximately 130 Philippine languages as validated by the Komisyon sa Wikang Filipino? The main languages include Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Waray, Bicolano, Kapampangan, and many more. For this week,
we bring to you the Cebuano word katarungan, meaning justicia o justice. Ito po ay derived from the Visayan word tarong, na ang ibig sabihin ay correct or proper. At ang isa pang ibig sabihin ng salitang katarungan ay ang pagpapatupad ng batas. Gamitin po natin ito sa pangusap. Ang mga biktima ng human rights violations sa Pilipinas ay naghahanap ng katarungan sa mga krimeng pandigma or war crimes na ginawa ng rehimeng US Duterte mula 2016 to 2022 at ng kasalukuyang rehimeng US Marcos mula 2022 hanggang sa kasalukuyan. Sa ilalim ng kani-kanilang operasyong counterinsurgency na huwaran sa US National Security Strategy at sa US Counterinsurgency Guide. Tulad nga ng sabi natin kanina, sa May 17 to 18 ay muling magpupulong ang International People's Tribunal para dinggin ang kaso ng mamamayang Pilipino laban sa kontra-revolusyonaryong digmaan na suportado ng US ng mga rehimeng Duterte at Marcos at ang kanilang mga paglabag sa international humanitarian law. Ayun, para naman sa aking sentence, katarungan din ang pagpapatupad ng mga batas para sa ikabubuti ng mga mamamayan at hindi para sa interes ng mayayaman politicians at mga may poder. Halimbawa na lang, no, pag-usapan natin yung implementation ng jeepney phase-out na para sa end of April na. Karamihan sa mga operator at tsuper ay hindi kumikita ng sapat para mabayaran yung halaga ng modernization na isinusulong ni Marcos Jr. Kakailanganin nilang kumuha ng napakalaking mga pautang na kakainin ng kanilang mga kita. At ang sa pagkakalam nga natin, simula noong April 15, nagsagawa ng malawakang strike ang mga jeepney operator sa Manila. Ayon sa Manibela, yung grupo na Manibela, naparalisan nila yung 80% ng jeepney operations. So patuloy po silang nag-i-strike ngayon. Sa pangatlo at huling example, ang panawagan ng mga manggagawa, makatarungang sweldo at kondisyon sa trabaho. Sa nalalapit na International Workers' Day o mas kilala bilang Mayo 1 sa Pilipinas, iginigiit muli ng mga grupong manggagawa ang kanilang mga panawagan para sa makatarungang sweldo na nakabubuhay at pagpapabuti sa kondisyon sa kanilang mga trabaho. Salamat sa pakikinig. Join us again next week to learn another Filipino word. Talaga mag-tune in ang mga kababayan natin sa segment na ito dahil it's a really good way to expand our vocabulary and to learn more about the situation in the Philippines. Maraming salamat, Tita Julie. At para sa susunod na segment, lumubog tayo sa ating kulturang Pilipino. Nais niyo bang makadiskubre ng mga makabuluhang kanta at tula mula sa iba't ibang musikero at makata? Ang segment na ito ay magsisilbing espasyo para sa iba't ibang pagtatanghal ng mga talento ng ating kababayang Pilipino. Handog namin ay isang kanta na pinamagatang Kontraktualisasyon na isinulat nila Levi Abad at Danny Fabella na tinugtog naman ng Tambisan sa sining. Ang kantang ito ay tungkol sa isa sa mga estratehiya ng mga employer na panatilihing kontraktwal ang mga manggagawa sa halip na gawin silang tenured. Nang sa gayon ay hindi na sila kailangang bigyan ng benefits kapag sila ay contractual. No, at mas madali rin silang tanggalin sa trabaho at mas madaling panatilihing mababa yung kanilang sahod. So ito po yung kantang Kontraktualisasyon by Tambisan Sining. Please enjoy. Marami na akong pabrikang napuntahan at marami pa akong ina-applyan. Daming walang trabahong nagtuunahan. Dahil kulang na kulang ang perang dala, mabuti na lang ako'y tinanggap nila. Ngunit problema ay kontraktual pala.
ang huli kong sweldo'y bitin na bitin. Bawal magreklamo, magbuo ng unyon, at pag iyong nilabag ang kanilang kondisyon, sadyang mapapaaga ang iyong bakasyon. Ang sabi ng gobyerno, magsumikap kayo upang umasenso ang buhay ninyo. Ang payo niya sa atin, mag-contractual kayo. Pagsapit ng 5 months ako ay tatanggalin, marami na namang problemang haharapin, at ang huli kong sweldo'y bitin na bitin. Bawal magreklamo, magbuo ng unyon, at pag iyong nilabag ang kanilang kondisyon, sadyang mapapaaga ang iyong bakasyon. Ang sabi ng gobyerno, magsumikap kayo upang umasenso ang buhay ninyo. Ang payo niya sa atin, mag-contractual kayo. Payag ba kayo? Mag-contractual kayo. Payag ba kayo? Hirap ng buhay, kay mahal pa ng bilihin. Di mo na malaman kung ano ang gagawin. Trabaho ng trabaho, di naman umaasenso. Sumasakit ang ulo ko. May pantasya mo, magbabawas daw siya ng tao doon sa pinapasukan ko. Paano na kung ako ay tanggalin? Tiyak gutom ang pamilya ko. Walang katiyakan sa ganitong sistema, silang nakikinabang, ako ang nagdurusa. Walang katiyakan sa ganitong sistema, buti pa'y lumaban na lang ako. Paano na ang aking gagawin? Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Huwag kayong aalis mga kababayan. Makakasama natin si Rapunzel Corngat, ang advisor ng Toronto Hospitality Employees Union or THEU, para pag-usapan natin yung kalagayan ng mga manggagawa sa hotel o hotel workers. Mapakikinggan po natin yan after the break. Sa ganitong sistema, buti pa'y lumaban na lang ako.
Ayan, ako po ang inyong host, si Waynes, sa ating Pinoy Tayo segment o Pinoy Talakayan at Usapan. Dito natin mapakikinggan ang talambuhay ng ating mga kababayan na migrant workers, international students at iba pa. Halina't pakinggan natin ang fresh na perspectives ng ating mga kababayang Pilipino. Ngayong linggo kasama natin si Rafancel Corngat, siya ang advisor ng Toronto Hospitality Employees Union or THEU. Mainit ng pagbate, Ate Rafancel. Welcome po sa Radyo Migrante. Super happy na nakasama niyo kami po today. Sige nga po, pwede niyo po ibati ang mga listeners natin. Pakilala ang iyong sarili. Salamat sa pag-imbita ng Radyo Migrante. Ako si Rapunzel Corngut, dating hotel workers dito sa Toronto at naging aktibo sa pag-oorganisa ng union dito sa Toronto. I'm affiliated with the CSN Toronto. Ang pangalan ng hotel namin dito is Toronto Hospitality Employees Union na nagpo-focus doon sa mga hotel workers dito sa Toronto. And yes, maraming salamat Ate Rafancel. Can you elaborate more ano po ang pahayag ng THEU? THEU is isang hotel workers union. Bago lang ito na nagsimula. Ito ang kaibahan ng ibang union. Dito ay tumutugon talaga sa problema dito sa hotel workers sa Toronto, non-union and unionized workers, no? May mga problema na pinagdaanan ng mga hotel workers before and after pandemic. So nakikita natin na ang sabi nga maging maganda na ang buhay ng mga hotel workers, but nakikita natin na struggling pa rin, no? Na struggling sila sa hindi lang nagtatrabaho sa isang job, continue pa rin yung pagdodoble ng trabaho. So kasi nakikita natin na yung sahod na nilalaban ng mga ibang union, hindi talaga yung makikita mo na talagang sahod na nakalaan na dapat ito ang sahod ng hotel workers. Kasi kung makikita natin na kinukumpara natin ito sa Montreal, na bakit ang room attendant na ngayon sa Montreal is 28 something, bakit ang Toronto naging behind, no? Na kung titingnan natin ang history ng Toronto, ito yung tinatawag na Toronto Global City for the Hotels, no? Pero bakit na naging behind tayo sa Montreal? So kung $5 ang diferensya, malaking bagay 'yon. So kung ang $5 na sahod na hinihiling ng manggagawa na increase plus yung tinatawag natin na salary adjustment para makapantay tayo doon sa Montreal. So, kaya mas mainam yon na i-target natin yon kasi mas mahal ang manirahan dito sa Toronto kumpara mo sa Montreal. So, ang $5 na salary adjustment increase is malaking bagay yan para ang mga hotel workers magtatrabaho lang sa isang job at may panahon sila para alagaan ng kanilang mga pamilya. Para isipin natin yung pag-aalaga sa pamilya is mahalaga yun, para alagaan yung pamilya na nandito. Kasi kung hayaan natin ang pamilya natin na hindi natin maibigay yung tamang giya or guidance is magkaroon din, may domino effect ito. Kaya mahalaga yung sahod na pinaglaban na $5 na Montreal standard na tinatawag namin. Kasi behind talaga ang Toronto. Yun ang panawagan ng THEU dito sa Toronto na isang tinatawag ang slogan namin ngayon is One Union, One Standard, Montreal Standard Now. Kasi behind tayo $5 per hour sa Montreal. Ang hotel workers na sitwasyon, categorize natin yun sa unionized and non-union. And then, ang sitwasyon ngayon, mas nakikita natin yung mga 5-star hotel na unionized, mas malaki pa ang sahod nila doon sa mga unionized workers, no? Kasi ang unionized workers sa hotel ngayon na example natin yung Fairmont Royal York. Ang room attendant dyan is $23
0.91 per hour, no? But kung ikumpara natin siya sa Montreal Queen Elizabeth na hotel na ito ay parehong brand na hotel is 28.26, no? Kung tatanungin natin ang mga 5-star hotel, pagpalagay mo na may mga $25, pero unionized, no? Pero yung non-union hotel, mas mataas pa yung sahod nila, nasa 28, 29, non-union. So, bakit nagkaganito na malaki ang disparity? Kasi, tingnan natin ang global hotel, yung brand like na Marriott brand, is a global hotel. So, ang focus nila is hindi maging unionized yung mga hotel na yon, no? So, kailangan taasan nila yung sahod para hindi maingganyo yung mga manggagawa na mag-join ng union kasi mas mataas nga ang sahod nila kumpara sa unionized workers. But ang question din doon, titingnan natin yung work condition ng mga manggagawa, yung safety, no? At saka yung job security. Ano ba naman? Ano ang usapin doon sa job security sa non-union? So, yun ang sitwasyon na nakikita natin na we need to educate yung mga community natin at sa mga non-union workers na dapat once na may mga union na pumapasok sa kanilang workplace, kailangan alamin anong klaseng union at saka maging aktibo sa proseso ng unionization. Kasi mahalaga yon na maging active tayo, proactive tayo, malaman yung karapatan, ano ba ang benepisyo kung magkaroon ng union sa workplace. At protected po tayo. Kung mag-oorganisa ng union, protected tayo ng Labor Standard Act dito sa Ontario na may karapatan ng manggagawa na lumahok o mag-join ng union. Wonderful. Maraming salamat, Ate, for talagang giving us a foundation o ano ang issue na hinaharap ng manggagawa sa hotel. So I guess with that, I think you touched upon it, pero I wanted to ask specifically, ano po ang papel ninyo bilang isang advisor ng THAU? Ang THAU advisor, kung titingnan natin kasi iba yung structure ng CSN, kaya ikumpara natin sa ibang union, tinatawag nila dito yung regular na mga union dito sa Ontario, union organizers. So, ang THAU is ang CSN is tinatawag nilang advisor kasi we advise the workers to organize. The workers need to decide, right? Kasi kung mas siguro magkaroon tayo ng mabuluhang organizing, kung talagang collective yung discussion at binuo yung structure ng committee na mismo ang manggagawa talaga mag-decide to join the union at ma-empower natin sila na ano ba yung karapatan at ano ba yung gustong baguhin sa existing na work condition sa workplace. Kasi the more na maintindihan ng manggagawa yung kaniyang karapatan at saka ano ba ang improvement na maibigay ng union, mas na mahikayat silang mag-organisa, maging part ng organizing na kailangan talaga buuin yung committee na struktura. Ang role ng THAU is magbigay ng edukasyon at tutulong sa mobilization ng pag-organisa ng union dito sa Ontario. Maraming salamat, Ate. And actually, ang smooth ng mga transition mo sa mga questions ko po. So yung pangatlong katanungan is, maaring po ba ninyo mabigyan kami ng example, anong mga nabulol po ako, na ipanalo ng pag-oorganisa at pakikibaka ng mga miyembro ng THAU? Since ang THAU ay bago pa lang, so may 2 unit kami dito sa Toronto kasi nilo-launch lang ito noong 2022 after the pandemic, no? So ang 2 unit na yon, yung front desk at saka host ng Fairmont Royal York Hotel na membro ng THAU. Ongoing pa rin yung bargaining.
wala pang settlement sa kontrata kasi nga ang structure ng THEU mismo ang manggagawa ang magde-decide. Sila ang magde-decide kung anong klaseng kontrata ang gusto nila. Kung ang manggagawa sasabihin nila na ito ang offer ng company and then hindi sila happy, then kailangan respetuhin natin 'yon. No, na ayaw namin yung contract nito, ayaw namin yung counter proposal ng company tungkol sa financial aspect. So, hanggang ngayon wala pang kontrata. Pero since na ang THEU is affiliated ng CSN sa Montreal, Quebec, so may 60 plus na members na hotel sa Federation du Commerce, no? So 60 plus unions in Quebec, Montreal, malaking napananulan nila noon. Hanggang ngayon, kaya nga abante ang sahod nila kasi yung structure nga ng union is may autonomiya to decide talaga yung every local unions at saka yung democracy na proseso. And then, hindi lang doon sa usapin ng sahod na mas abante ang Montreal, Quebec. Ang usapin din sa health and safety, ang usapin sa pagtulong ng mga manggagawa na proteksyonan kung anong mayroon sila. Nandoon yon, malaking halaga yon, at saka yung continuing pag-educate at saka pagbigay ng mga training ng leadership sa mga hotel workers o sa iba-ibang manggagawa at saka yung pagsuporta sa mga programa ng paano proteksyonan yung mga foreign workers na nandito sa Canada. Considering yung Montreal, Quebec nakipag-integrate nga na paano tulungan yung mga TFW workers na nandito ngayon na magkaroon ng tamang papel na dapat na maibigay sa kanila. Kasi kung pinag-usapan natin ng shortage, hindi lang yung temporary shortage, hindi lang yung temporary lang na nandito ang foreign worker para lang suportahan yung needs ng Canada, no? Kailangan maibigay din yung anong dapat ba na para sa kanila. Dapat bigyan sila at hindi pahirapan yung mga foreign workers na bibigyan lang ng temporary worker status, hindi permanent residency. Para bang, okay, nandito sila, may sugat konti, may patch up, pero after that, ano yun? Diba? Kailangan may sustainable program ang government at saka lang yun. Kailangan part yun kasi proteksyonan yung job na nandito at saka proteksyonan yung mga foreign workers na dumarating. Yun din ay isang mga adhikain na ongoing na sa Montreal, Quebec. Since na kami ay bago pa lang sa Toronto, patuloy pa rin yung organizing ng non-union. Na may mga ongoing kaming hotel like it's an open campaign dito sa Drake Hotel sa may Queens West. Pero yung ibang hotel hindi namin pwedeng i-mention dahil ang organizing ng non-unions is very underground. Kasi alam naman natin na matalino ang mga global corporations ng mga hotel na manandyan yung mga abogado ng mga anti-union. So pag nag-organisa ng hotel, maselan, kailangan underground ang organizing at saka pagbuo ng structure kasi nga kailangan protectionan yung mga taong yon. So kaya hindi namin pwedeng open up kung ano pa yung ongoing hotel na ino-organize na. Maraming salamat, ate. You highlighted na ang hotel workers, many are foreign, temporary foreign worker permits. After the COVID, lumabas yung statement na galing sa Hotel Association dito sa Canada na may shortage ng employment. So I think na may statement sila na lumabas yung priorities for the new Federal Tourism Growth Strategy galing sa Hotel Association of Canada na nakalaan doon na ano ba yung mga shortage at saka ano ba yung mga program na dapat tugunan, no? Ano ba ito? Ano ba ang impact doon sa pag-organizing kung ang manggagawa na hinahire ng mga hotel is yung mga student visas? So I think may challenges doon kasi minsan yung pag-isip na
worried sila na maapektuhan yung kanilang permanent residence application na mag-join ng union o sumali sa organizing. May mga ganong sitwasyon. So nung nandito na tayo ngayon sa 2024, nakikita natin na kahit saang hotel, karamihan ng mga bagong workers, room attendant man, sa housekeeping man, o sa kitchen or F&B, nandoon yung student workers visa status, no? Na sinasabi natin na allowed silang magtrabaho. So, yun, ang tanong doon, ano ba yung long-term na plano ng government at saka ng Hotel Association of Canada tungkol dito sa temporary working visa na tinatawag natin? Ano ba yun after this, di ba? Na are they allowed to apply for permanent residence or uuwi na lang sila after 3 years? Para bang gumastos ka na, alam natin naman na mahal ang proseso papunta dito, at alam din natin na karamihan ng kababayan natin gumawa ng paraan para lang makarating sa Canada. And then minsan nagbabayad pa ng mga utang. So kailangan may klarong programa ang Canada at saka yung employer. I think it's a good thing also na ang union itself na kailangan suportahan yung magkaroon ng permanent status, yung mga dumarating dito under this kind of visa status. Maraming salamat, ate. Anong pwedeng magawa ng community natin bilang why is there a need for solidarity with hotel workers? Kailangan ito yung mahalaga na dumating tayo dito. Kailangan intindihin natin kung ano yung ongoing na mga sitwasyon na naranasan ang mga community or community natin or ibang community, Filipino community, na kasi parang nakikita ko talaga na may bahid yung pagiging unionista mo dito, no? Kasi para bang kinukumpara yung union dito at saka sa Pilipinas, no? So, yung Pilipinas, progresibo. Kung depende anong union yun. Kung Kilusang Mayon Uno ka, syempre, progresibo talaga, no? So, yung pagiging decision mo outside, yung lumampas ka na gusto mo ng ibang proseso na naging ginamit din ng Estado, naging brainwash ng mga Pilipino. Kaya nung dumating yung ibang Pilipino dito, iba din ang pananaw nila sa union, na magulo, mahirap, pero kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na education about yung unionization, no? Kasi mahalaga to para maintindihan ng mga manggagawa na importante na magkaroon ng union sa workplace. At saka kaimportante din na suportahan ng community, kasi pag may happy workers na part ng yung family mo is part of the union, also helping the social justice issues in the community. Any campaign that supports the workers, like campaign for living wage, dahil nga sa unionization, maging maangat din ang sahod ng mga manggagawa na hindi sila membro ng union. Yung solidarity talaga importante, na kung any campaign about the community, about unionization, about campaign of health and safety, about the campaign of the livable wage, about injustice, part yun ng community. So I think mahalaga yun na magkaroon ng edukasyon na ano ba ang sitwasyon sa Toronto, Canada, sa mga manggagawang Pilipino, bakit ba na takot silang mag-join sa union? Para yung stigma na yun, ma-remove yun at saka maintindihan nila. Kung ano man yung desisyon ng individual doon sa Pilipinas, desisyon nila yun. Hindi yun galing sa organisasyon. Siguro nagkataon lang na pareho ang adikain na magkaroon ng long-lasting peace at saka isulong yung nasyonalismo. So, hindi ibig sabihin na gano'n na ma-generalize yun. Kaya I think yun din ang struggle sa community natin pag nag-organisa ng mga Pilipino. And then, I think kailangan din natin makategorize kasi
marami na ring dumating na mga kabataan, mga youth na galing sa Pilipinas, makikita mo din na iba din ang pananaw nila, no? Open-minded sila at willing to listen. And then kailangan din talaga yung demographic ng mga Filipino community, intindihin natin yung generation, second generation, first generation, iba-iba ang pananaw, ano? So, I think na kung mayroon tayong datos na nun, mas the more natin maintindihan yung community natin. Maraming salamat, Ate Rapunzel. You touched on good points na, the way that organizing is stigmatized sa Pilipinas carries on here, but also, the way that progressive union sa Pilipinas does not equate, or it's almost misinformed on how people fear kasi of progressive views are, but in reality, a win for all workers is a win for all. Parang yun din yung sinasabi mo tungkol sa THEU kasi may slogan po kayo, one union, one standard. So in essence, parang panalo ang lahat pag na-utilize at pag napanalo natin ang mga kampanya both sa Pilipinas at dito sa Canada. So I thank you for sharing yun, parang paano natin din i-destabilize ang stigma ng union. Because both are for the people or for the worker. So paano natin din continue to maintain that message of a union works for all people. And so thank you po. I know I wish I can mas pero I think my last question na lang po is more so, is there a call to action? Yung mga call of action, i-release yun sa kasi magkaroon kami ng citywide meeting ngayong 25th dito sa Toronto. After that, i-release yung call of action. So Ate, that wraps up our interview. Unang-una, maraming salamat ulit for taking the time to speak with us today. So again, thank you, Ate Rapunzel. And as a reminder, one union, one standard is a win for all. And at dyan po nagtatapos ang aming interview. Maraming salamat sa pagkikinig. Ito po ang Pinoy Tayo segment o Pinoy Talakayan at Usapan. Nakikinig kayo dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105.5 FM. Siyempre, to stay updated sa happenings sa ating community, narito ang mga event at announcement. Sa May 4, Saturday, come and show solidarity with workers on International Workers' Day. Ito po ay gaganapin sa Nathan Phillips Square starting at 1 p.m. Sa May 3 to May 5 naman, Friday to Sunday, ang Kapwa Rising Anti-Asian Community Conference hosted by Kabangka ay gaganapin dito sa Toronto. Hangarin ng Kabangka na mapagsama-sama ang mga Pilipino sa GTA para sa pagpapalakas ng diverse voices sa ating komunidad laban sa anti-Filipino at anti-Asian racism. Magkakaroon po dito ng community discussion, education activities, and workshops. Para mag-register, bisitahin lamang ang kanilang website na kabangka.org. Interesado ba kayo na maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. There are open positions for new researchers, scriptwriters, co-hosts, editors, and social media coordinators. And to learn more about our past and future episodes, just check us out on Instagram, Facebook, YouTube. Meron din kaming Spotify. Isulat nyo lang ang Radyo Migrante Toronto sa search bar. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Ipagpapatuloy natin ito next week kung saan pag-uusapan natin ulit ang tungkol sa kalagayan ng mga kababayan nating manggagawa sa Pilipinas at dito rin sa Canada. Muli, sana po ay marami kayong natutunan sa isang oras na pinagsaluhan natin. Please be kind to yourself and enjoy the rest of your day. Padayon mga karadnig para sa progresibong politika at pagbabago. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Rapunzel Corngat, kay Carl Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino, at higit sa lahat sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po.
Hanggang sa susunod mga kababayan, muli, Mabuhay po kayo at mabuhay ang bayang Pilipinas!